Breaking news, bansang Amerika, mas lalo pang palalakasin umano ang mga kagamitan pandigma ni Pilipinas para protektahan ang West Philippine Sea. China gulat na gulat dito. Samantala, Philippine Coast Guard, tinanggihan ng akusasyon ng China na pinalayas umano ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan. Kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. United States ay nakatuon umano sa pagtulong sa Pilipinas at iba pa mga kasusyo nito sa Indo-Pacific na mapagtatag ang kakayahan laban sa iligal na mga aktibidad sa loob ng kanilang mga karagatan. At ayon pa nga umano kay Commandant Admiral Linda Pagan na nakikita umano ng US ang kanyang sarili bilang isang mahalagang kasusyo sa pagtataguyod umano ng batas sa karagatan at ng kanilang misyon ay nagbibigay umano din sa pagpapanatili umano ng seguridad, sa kasiguruhan at kalayaan sa lahat ng mga karagatan. Estados Unidos din umano ay nagpapahiwatig umano ng mga paraan para tulungan palakasin ang mga kakayahan ng maritime security ng bansa sa Timog Silangan Asya, kabilang ang Pilipinas sa South China Sea. Ayon sa US Department of Defense, sa pamamagitan umano ng US, naglunsad umano ang Estados Unidos ng isang bagong pakikipagtulungan sa mga lokal na stakeholder sa kanlurang Pilipinas upang suportahan umano ang tradisyonal na kabuhayan at sustainable na mga kasanayan sa pangingisda at palakasin umano ang seguridad ng pagkain at itaguyod umano ang pangangalaga sa marine ecosystem sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ang Estados Unidos rin umano ay nagpapayag ng kanilang suporta sa isang mga kapaniwalaan postura ng depensa ng Pilipinas upang tugunan ang malawak na hanay ng mga isyu kabilang ang mga smuggling, terorismo. Ayon sa US Building Maritime Capacity, ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagbigay din umano ang US sa Pilipinas ng mga kagamitan sa militar tulad ng C-130 transport aircraft, Scout Assault at Light Support Boat at JRP 3D Air Search Radar kasama ang kaugnay na kagamitan, suporta sa pagsasanay sa pakikipagtulungan umano ng National Coast Watch System ng Pilipinas. Nagtatapos umano ang DTRA pagsusuri ng mga pasilidad, kagamitan at mga programa, ang pagsasanay na ibinigay upang palakasin umano ang kamalayan ng Pilipinas sa maritime domain. Ang Pilipinas at Estados Unidos nag-uumpisa umano na magkasamang magpagsasanay sa marine upang mapabuti ang kakayahan ng mga magkabilang panig sa maritime security, matupad ang kanilang mutual pangako na palakasin ng seguridad sa kasiguruhan sa rehiyon at Indo-Pacific. Iyon pa nga umani dito, ang Pilipinas ay may potensyal umano na magtayo ng sarili bilang isang mahalagang elemento sa estratehikong pangitain ng Estados Unidos para sa isang malayang at bukas na Indo-Pacific. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon pa sa bansang Amerika, tutulungan umano ang Pilipinas at mga kalyadong mga bansa katulad nito sa mga kalapit na mga bansa ng China na ginigipit umano ng China ang ilan sa mga teritoryo mga kalapit nitong bansa. Katulad na lang ng bansang Pilipinas, inaangking kasi ng China ang halos sa buong South China Sea, kabilang na nga ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya tuwing na lang nagpapatrolya ang Pilipinas at US, ay agaran naman nagbubuntot umano ang mga barko ng China at mga eroplano nito kapag gumagawa ng mga air patrol ang Pilipinas. At nito nga lamang, nakaraang linggo, nag-air patrol umano ang US at Pilipinas kung saan ikinagalit umano ng China. Nag-uudyok umano ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Samantala hindi naman umano ang US at ang Pilipinas lumalagpas sa kanilang mga teritoryo. Ang pagpapatrolya umano ng US at Pilipinas sa West Philippine Sea ay para ipakita umano ang suporta ng dalawang bansa. Hindi dapat magalit umano ang bansang China sa mga ginagawang aktibidad ng Pilipinas at US. Samantala umano, pag ang China naman umano ay gumagawa ng mga air patrol at sasagawa ng mga pagsasanay sa West Philippine Sea, hindi naman umano minapakialaman ng bansang Pilipinas at Estados Unidos kung ano man ang mga aktibidad ng China. Basta't hindi lang umano sila lumagpas teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kasi ang China, may inaangkin na kasi ang Bao de Masalok na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, pero inaangkin na umano ng China na kanila na umano yan teritoryo. Ayun pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Estados Unidos umano ay nagbibigay ng mga iba't ibang kagamitan sa militar sa Pilipinas upang palakasin ng kanilang kakayahan sa maritime security. Kabilang na nga dito, kasama sa mga ito ang C-130 transport aircraft na nagbibigay ng kakayahan na magdala umano ng malalaking kargamento at tropa sa mahabang disenyo. Ito po mga kababayan, nito lamang February ay dumating umano ang pangalawa
sa mga C-130 transport aircraft na ibinigay umano ng Amerika dito sa Pilipinas. Ang una naman ay noong January 2021 na inihatid din umano dito sa Pilipinas para tulong umano sa militar sa bansang Pilipinas. At ayon pa nga umano rito, isa pa umano sa mga ibinigay ng US dito sa Pilipinas ay ang Scout Assault Life Support Boat na nagbibigay ng kakayahan kapag patuloy na mga operasyon sa dagat. Bigay din umano ang Estados Unidos ng Armor Vehicles, small arms para sa mga operasyon ng lupa. Kasama sa mga ito ang mga programa at pagsasanay at iba pang kagamitan na nagbibigay suporta sa mga operasyon ng militar ng Pilipinas. Ang mga ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng kakayahan makapagpapatuloy ng mga operasyon sa pagtatanggol ng kanilang mga interes sa dagat at makapagbigay ng seguridad sa kanilang mga teritoryo. Kaya napakalaking tulong umano ang bansang Amerika dito sa Pilipinas dahil sa pagbibigay nito ng mga kagamitan patigma sa Pilipinas para mapalakas umano ang depensa ng bansang Pilipinas para maprotektahan umano ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa bansang Amerika, hindi hahayaan umano ang mga iligal na ginagawa umano ng China na maghaharas sa mga kalapit nitong mga bansa para sa kupin umano ang mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Katulad na lang umano na ginagawa nito sa Pilipinas. Ayon pa nga rito, hinaharas ng mga barko ng Pilipinas ang mga mangingisdang Pilipino kahit nasa loob ng teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. O kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, kinontra umano ng Philippine Coast Guard dito lamang Huwebes ang payag ng China Coast Guard na initinakoy umano ang isang government vessel na nagpapatrolya umano sa Baudi Masinloc sa West Philippine Sea. Inulat umano ng Chinese State Run ng Global Times na pinalayas umano ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources ng Pilipinas nang iligal umano na pumasok ito sa tubig na katabi umano ng Huangdo ng China na tinutukoy umano ng Beijing ang Baudi Masinloc bilang Huangyan daw. Tinawag umano ni Commodore G. Tarilla na tagapagsalita umano ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. Matters ang claim na inaccurate ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources Vessel BRP Dato Sanday ay patuloy na nagpapatrolya sa karagatan ng Baudi Masinloc sa kasalukuyan. Aktibong sinisiguro umano ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources Vessel ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar na iyon. Ayon pa kay Tarilla, itinagdag pa ni Tarilla na mga mamamahayag ay nakaimbid umano sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources Vessel na maaaring umano kumpirmahin ang katumpakan ng kanilang mga pahayag. Natagpuan umano sa 240 km sa Kanluran, Luzon ang Baudi Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay nasa loob umano ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas na matagal na itong nagsilbing tradisyonal na lugar na pangisdaan para sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Ang Beijing gayunpaman ay inaangkin ng soberanya ng teritoryo sa lugar na pandagat sa kabila ng lokasyon nito sa halos 900 km mula sa pinakamalapit na pangunahing kalumpaan ng Chino. Walang karapatan ng China sa kanilang mga pag-aangkin nito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dahil napakalayo umano ito sa kanilang mga teritoryo. Subalit napakalapit ito sa Pilipinas. 240 lang umano sa Pilipinas samantala sa kanila 900 km mga kababayan. Kaya napakalayo po ang pag-aangkin ng China na kanila umano yung teritoryo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang po ang latest video natin. Maraming salamat po.